Risa Hontiveros, aarangkada na, tatapunan ba ng ebidensya si Sara Duterte? Ilalabas na ba ang pinakamabibigat na alas sa impeachment ni VP Sara Duterte? Kilala natin si Risa Hontiveros sa mga kaso na kanyang hinawakan, mula kay Apollo Kibuloy hanggang kay Alice Go, at ngayon si VP Sara Duterte. Ang tanong ay, matatapunan ba ng ebidensya si Sara? Risa Hontiveros, ilalabas na ba ang pinakamabibigat na alas? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kapansin-pansin ang mga direkta at masasakit na salita ni Risa Hontiveros laban kay VP Sara Duterte, na alam natin na ito ay nag-viral sa social media. Atin itong panoorin, mga kaibigan. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros responds to the latest tirade of Vice President and Education Secretary Sara Duterte. This comes after the Vice President in a statement said that she has no respect for Hontiveros. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo ng taong bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential fund. Higit isang linggo na mula nang nag-hearing tungkol sa confidential fund. Pero mas marami ka pang patatsada kaysa sa paliwanag. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. You're so confident about those confidential funds. Then defend them publicly. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo amusing na agad. Kung meron mang amusing, yan ay yung halos kalahating oras na turo-turo, pag-iwas sa tanong, paikot-ikot na sagot, at pagbabaluktot ng sitwasyon. Ginawa nilang perya ang basic na proseso ng pagbusisi ng pera ng bayan. Hindi ko kailangang mag-wish na na-access ng opisina niya ng illegal ang confidential funds. Dalawang former Senate President na ang nagsabi, Senator Drilon at Senator Pimentel, na yung paglipat ng pondo mula OP to OVP ay illegal at unconstitutional. At higit sa usapin ng batas, huwag ilihis sa tunay na issue. Vice President Duterte lang bilang VP at Secretary ng Department of Education ang may confidential funds na mas malaki pa sa combined confidential funds ng BNB at NICA. Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters. Like any Filipino taxpayer, kaysa sa mga personal na atake at pag-iwas sa tanong, mas maganda sigurong kung linawin na lang ni VP Sara ang pondo ng opisina niya para sa isang national budget na mas transparent, mas epektibo, at mas tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Simula pa lang to, kaya huwag kang bibitaw. Isang gabi ng katahimikan sa Senado, tila may pumupulong sa mga dingding. Isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit, Sara Duterte. Ngunit ang mas nakakakilabot, ang pangalan sa kabilang dulo, Risa Hontiveros. Para itong larong chess, pero hindi basta piyesa ang pinapaikot. Buhay, reputasyon, at isang posisyon sa gobyerno ang nakataya. Pero teka, bakit nga ba biglang lumulutang ang pangalan ni Risa? Bakit siya ang inaasang tila magtatapon ng pinakamabigat na ebidensya laban kay VP Sara? Ang sagot, nakakalungkot pero nakakaliw ding sundan. Ang sagot, noong Pebrero, bumaliktad ang Kamara sa botong pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. At kapansin-pansin din ang mainit na diskusyon ni VP Sara at Risa Hontiveros na may kinalaman sa milyong-pisong confidential fund pag-amin umano sa isang assassination plot laban sa Pangulo at pagkakadikit sa extrajudicial killings. Pero hindi pa dito natatapos ang istorya. Kumbaga sa pelikula, tapos na ang unang akto, pero dito pa na may intriga. Pumasok na ang kalaban na tahimik pero palaban, si Senadora Risa Hontiveros. Tahimik sa umpisa, mapagmatsyag pero may tinatago. Ilalabas niya na ba ang alas?
Ang tanong ay, may mga dokumento ba, audio recordings o mga testimonya na magpapatibay sa kaso laban kay VP Sara? Kung tutuusin, parang domino effect. Isang patunay lang na may ginastos ng walang sapat na legal na basihan, sapat na para magpasiklab ng sunod-sunod na impeachment article. Pero bakit ngayon lang? Marami ang nagtatanong kung may ebidensya, bakit ngayon lang ilalabas? At sinasabi ni VP Sara, ito raw ay isang politically motivated na parang pelikula na sinadya para pigilan ang sinumang hindi sumusunod sa agendang pansarili, ang 2028 national election. Kapag ang ebidensya ay dokumentado, pirmado at may salaysay mula sa mga sangkot mismo, mahirap itapon. At yan ba ang mga ilalabas ni Ontiveros? Sa dulo ng lahat, hindi pa ito ang katapusan. Pero habang papalapit ang June 2 trial, habang umiinit ang mga paratang, at habang nagkakabit-kabit ang bawat ebidensya, ang tanong, tatabunan na nga ba ng ebidensya si VP Sara Duterte? At kapag inilabas na ni Ontiveros ang kanyang alas, handa ba ang sambayan ng Pilipino sa resulta? Kasi sa laban ng kapangyarihan at katotohanan, may nananalo, may natatanggal, at may nagigising. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalantad. Lucas 8:17. Sa gitna ng kaguluhan sa gobyerno, kaliwat kanan ang akusasyon, lihim na pondo at mga paratang, may mga makapangyarihan, may mga nagtatago sa likod ng posisyon. Ngunit bilang mga Kristiyano kaibigan, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa katotohanan. Ang ating Panginoon Jesus, ang katotohanan, hindi niya hinahayaang manatiling nakatago ang kasalanan sa panahon ng mga Pariseo, at hindi rin siya magbubulag-bulagan ngayon. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 1:14-6. Kahit ang sinumang nagtatago ng kasalanan ay walang ligtas sa liwanag ng ating Panginoon Diyos. Maaring malakas ang kalaban, maaring mas marami silang taga-suporta, pero sa dulo, ang ating Panginoon Kristo ang maglalantad ng lahat. Hindi tayo nililigtas ng posisyon, kundi ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. Tularan natin ang ating Panginoon Jesus, mapagkumbaba, makatotohanan, at hindi natatakot na manindigan sa tama kahit ito ikapahamak sa mata ng mundo. Dahil ang tunay na tagumpay ay yaong kinikilala ng langit, hindi ng entablado ng politika. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang liwanag na hindi kayang tabunan ng dilim. Sa panahong maraming nalilinlang at nagtatago ng kasalanan, ikaw ang aming gabay at lakas. Ituro niyo po sa amin ang daan ng katotohanan at bigyan niyo po kami ng tapang na manindigan sa tama. Tulad mo, sa iyo ang lahat ng kapurihan, ngayon at magpakilanman, at patuloy niyo pong alagaan si VP Sara, si Senator Risa Ontiveros, ang lahat ng aming mga lider, gayon din ang mamamayang Pilipino, at gayon din ang buong sanlibutan. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at pinupuri po namin kayo magpakilanman. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.